Agad na nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko na magbabantay sa dalawang barko ng China Coast Guard na monitor na lumapit sa coastline ng Pangasinan. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Lumapit ng 34 nautical miles ang dalawang barko ng China Coast Guard mula sa coastline ng Pangasinan. Na-monitor ito ng Philippine Coast Guard linggo ng umaga, kaya agad nagpalipad ng Islander aircraft. Hindi sumagot sa anumang radio challenge ang mga barko ng China na may bow number 3301 at 3104. I-deploy rin ang BRP Cabra at BRP Bagakay para magpantay, kung saan napalayo na mga ito ng 70 to 75 nautical miles mula sa Luna, La Union. Ito na ang pinakamalapit na distansya na ginawa ng mga barko ng China mula sa coastline ng bansa ngayong taon. From Mindolo, and then umakyat siya ng Pangasinan at ngayon nasa La Union. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. But our two Coast Guard vessels will ensure na bubuntutan natin ito. Etong pagdikit niya ng 34 nautical miles yesterday ay continuous. No? Kumbaga, na-detect natin siyang lumapit ng ganun, but it never stayed there for a long time. No? Isang buwan naman nang nagpapalitan ang mga barko ng China Coast Guard sa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula Zambales. Muling bumalik dito ang The Monster Ship noong Sabado, pero ayon sa PCG ay naitaboy na itong muli ng 120 nautical miles mula sa coastline ng bansa. Dahil na rin ito sa ginagawang pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa upang pigilan na makalapit pa ang nasabing barko. Ayon sa isang eksperto, tama lamang ang mga ginagawang hakbang ng PCG sa kabila ng limitadong assets, kung saan hindi rin daw dapat magpapikon sa mga ganitong paninindak ng China. The more we show alarm, the more we show primarily fear, then their gray zone operation is being effective. So the best thing to do is, of course, to challenge them. Limited capabilities, we would stand on our ground. It's an open book that we have a very limited number of assets. No? That can also be a possibility. On the part of the Philippine Coast Guard, we are strategically managing our limited resources. As far as the Coast Guard is concerned, we are adhering to the guidance of President Bongbong Marcos. No? Ilang beses niya na itong sinabi, we should not be the reason to escalate the tension. We are not instigators of war when we are a peace-loving nation. Samantala, kasunod ng pagkakahuli sa mga dayuhang Chinese dahil sa umunoy pang-espiya kung saan kabilang sa tiniktikan ng mga ito ang naval docks at Coast Guard stations, tiniyak ng PCG na may mga sistemang nakalatag upang hindi magkaroon ng leak sa kanilang mga operasyon. As far as the personnel on board, the Coast Guard personnel are concerned, they are properly vetted, no? And they are also reminded every once in a while yung secrecy and confidentiality ng ating deployment ng Coast Guard asset. We also have different ways to do background check to our personnel na siguraduhin na they will not be the source of leak ng ating movement. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa.